At 50 araw bago magpasko, binuksan na ang paligsahan ng mga makukulay na Belen sa probinsya ng Tarlac. At ngayong taon, mahigit 100 malikhaing Belen ang tampok sa Belenisimo. Saksi si Cedric Castillo. Hindi lang kumikinang kundi kumukuti-kutita pa ang higanting simbolong ito ng Philippine National Police sa isang highway sa Tarlac City. Di raw para manakot ng masasamang loob, kundi para magbigay aliw sa mga dumaraan doon. Ito ang pambato ng PNP Tarlac sa ika-5 Belenismo. Ang taunang kompetisyon sa pagandahan ng Belen sa buong probinsya. Kita nyo, mayroong feminine na touch, ano? Kasi pinapahalagan din namin yung mga kababaihan na kasama namin sa kapulisan. Makikita nyo rin, halos native yung materials na ginamit para maipakita yung kalikasan. 3 beses nang nagkakampyon sa Patimpalak ang Tarlac Police at sa taong ito, mahigit 100 entries pa mula sa iba't ibang bayan ang sumali. Sa formal na pagbubukas ng kompetisyon, magugunita raw muli ang tradisyonal na pagsalubong nating mga Pinoy sa pagsilang ni Jesus. In years past, especially the years when I was growing up, every home had a Belen. But now, every home has a Christmas tree, a Santa Claus, it has sleigh bells, even if we don't have snow. Pangunahing pamantayan sa kompetisyon ang paggamit ng indigenous materials o yung mga ginagamit sa pang-araw-araw. Pero pag nakasahana ng Christmas lights, damang-dama na raw ang papalapit na Kapaskuhan. Ang Belen na ito ng isang kooperatiba ng mga sugarcane planters. Ano pa nga ba raw ang gagamitin kundi sariling ani na rin? Tingnan naman ninyo yung pagkagawa. Dahon ng tubo. Alam mo naman, nung pinanganak si Jesus doon sa sabsaban lang, Maging ang North Luzon Command ng AFP, sumabak din sa kompetisyon sa entry nilang sumasalamin daw sa bayanihan. Lahat ng mga stakeholders, lahat ng mga LGU, dapat concerned sila dito sa amin. Kasi ang kapayapaan makakamit natin kung tayo pagtulong-tulong tayo. Agosto pa nagsimula ang paghahanda para sa Belenismo. Mula ngayong araw hanggang Enero ng susunod na taon, nakadisplay ang mga entries sa iba't ibang bahagi ng Tarlac. At sa unang linggo ng Disyembre, iaanunsyo ang mga magwawagi na makatatanggap ng hanggang 70,000 pisong premyo. Mula rito sa Tarlac City, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.